Nagluluksa naman ang industriya ng pamamahayag sa pagpanaw ng batikang TV reporter na si June Bote Bautista. Sariwain po natin ang kanyang buhay bilang broadcaster sa report ng saksing si Ivan Mayrina. Ako Miyakawa, 44 years old, was stabbed 15 times in a room of the family unit at the Legazpi Towers condominium along Rojas Boulevard. Ang swabing bitaw sa bawat kataga at ang malalim na boses na naging trademark ni Augurio Camus Jr. o June Bote Bautista sa mahigit 4 na dekada niyang karera sa industriya ng broadcasting. As a journalist, magaling siya, matinik Yung sa grammar na lang, compare mo sa ibang journalist during those time na broadcaster. Iba si Bote, yung accent na lang niya talagang pang-broadcast siya. Isinilang siya noong January 8, 1939 at nagsimula magtrabaho sa GMA Network noong July 1, 1974 sa edad na 35. Isa sa mga pioneer ng kinikilala ngayong GMA News and Public Affairs. Tekno namin on once was when we got the two-way radio thing for communication, no cell phones. Those were the days of the typewriters. So we somehow were honed and trained and had no choice but to file. Kabilang sa mga na-cover niya ang assassination ni Senador Ninoy Aquino noong 1983 sa tarmac ng Nooy Manila International Airport. Ano kami sa tarmac, waiting outside the airport. Until Doy Laurel came out shouting, Ninoy was shot, Ninoy was shot. Still we were not allowed kasi it was so grabe insecurity. Pinapasok nga kami mga 2 hours later because he was shot at around 1 p.m. Mga 3 p.m. Napuwersa na silang magbigay ng press con. Matagal-tagal din niyang nag-imbitang Senado kung saan pinabilib niya mga mismong senador na kinover niya. Kaya ngayong unang gabi ng kanyang burol, dumalaw na si Senadora Loren Legarda. Nagretiro si June Bautista sa GMA noong January 11, 1999 pero nanatiling aktibo sa pamamahayag sa pamamagitan ng pagsusulat ng kolum sa isang tabloid. Kwento ng kanyang anak, hanggang sa kahuli-hulihan pagsusulat at pagbabalita pa rin daw ang nasa isip ni Bautista. Yung nasa ospital siya, papakuha niya yung laptop niya, gusto niya magsulat pa rin. Gusto niya magpagawa ng trolley para sa oxygen niya. Para pagpunta niya daw Senate, dala-dala niya yung trolley. Naka-oxygen siya. Para may plano pa siyang pumasok after nung last na hospital niya. Pero higit sa isang mamamahayag, isang mabuting asawa at ama si Bautista sa kanyang mga naulila. Sa kabila ng hirap sa pakikipagtuo sa sakit sa baga, nanatiling matatag na haligi ng pamilya. Hindi siya nagpapahalatang may nararamdaman na siya na grabe. Hindi talaga siya nagpapahalata. Masaya pa rin siya. Nakalagak ang labi ni Bautista sa St. Alfonso's Mary de Liguri Parish sa Magallanes Village sa Makati. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.